At ngayon, ipagpatuloy natin itong report tungkol po sa reintegration program para sa mga Pilipinong uuwi sa bansa mula Israel. Ating tatalakayin kasama si Administrator Arnel Ignacio mula sa Overseas Workers Welfare Administration o OWA. Magandang tanghali po, sir. Magandang tanghali rin sa iyo, Ma'am. Ito, pasensya na kayo. Tayo ako na tayo dahil ang dami action dito nangyayari. Oo nga, alam namin na busy-busy po kayo, kaya maraming salamat sa inyong oras. Ang una po namin tanong ni ADG John, ilan ang unang batch na uuwi at kailan naman po yung susunod na biyahe para po sa mga Pinoy na nais nang bumalik sa Pilipinas? Yung mga, if we're talking about repatriation, ito ay ang inaantay natin yung mga nasa Gaza. Ito ngayon ay hinahawakan na ng Department of Foreign Affairs dahil ang mga Pilipino in Gaza ay mga residente na. Sila ay mga asawa na ng mga Palestino. So, ang inaantay lang natin, I have total and absolute faith sa DFA na makukuha nila na magkaroon tayo ng humanitarian passage na soon as makalabas yung ating mga kababayan dyan, probably through Rafah to Egypt at maayos yan ang ating Ambassador Tago, madali na natin yan na mai-repatriate. Kumbaga, scheduling na lang ng aeroplano. Ngayon, mula pa noong October 10, nagsisimula naman na OWA na nakakapag-assist sa ilan natin mga kababayan. Pero ito hindi naman na directly related dito sa nangyayaring sigalot sa Gaza. No? Mula pa noong October 10, meron tayong mga OFWs bound for Israel na hindi na nakapasok, na ipit sila sa Abu Dhabi at pinabalik natin at inasikaso para makabalik sa kanilang mga bahay. Pito rin ang OFWs ng Israel na repatriate noong October 11, isa noong October 12 at apat mula na kahapon lang ito na isa ay physically ill OFW. But then again, I must emphasize na ito ay nandoon sa areas ng Israel na wala namang problema. Sinasalaysay ko lang to give you a picture that it will not be hindi naman ganun kahirap na kung sakasakaling sila ay nasa Israel na, ay maiuwi natin ng napakadali. Okay. Magandang balita po yan, Admin Arnel, no? Na tuloy-tuloy yung repatriation ng ating mga kababayan sa ating bansa. So sa pagbabalik bansa po ng mga OFW mula sa Israel and Gaza, ano po yung mga reintegration program at iba pang support packages ang maaari nilang matanggap mula sa ating pamahalaan? Immediately yan, pagdating pa lang dito, sir, meron na kagad yan na abot na financial assistance natin dahil alam naman natin wala silang panggasta na immediately na kailangan nila. So meron na yan. Sa airport pa lang, nabibigyan na natin sila ng 10,000 each. And then, yung mga OFWs naman, na active members ng OWA, they can avail of the wide range of OWA financial and livelihood support na maibibigay natin. Yung Balik Pinas, Balik Hanap Buhay, may Tulong Puso Tayo, ito yung grupo-grupo ng OFW na meron silang negosyo na naiisip. And nag-uusap din nga kami ni Yusek Kim ng DTI na pwede silang matulungan pagdating naman sa pag-prepare ng business plans. Ito yung merong loan program naman tayo in partnership with the Land Bank of the Philippines. Matutulungan din tayo ng DTI para makapag-prepare yung ating mga OFW sa kanilang business plan. So lahat po ito ay na host of others ay makukuha ng ating mga OFW sa active and non-active members. Tingnan lang nila mabuti kung ano yung mga delineation niya. Scholarship programs, meron din po tayo para sa kanilang mga anak. Yung ODSP at EDSP, yung OFW, Dependent Educational Program, 20,000 a year yan. And yung EDSP, yung Educational Development Scholarship Program naman, 60,000 a year. Pero ito yung merong examination na kailangan lang ipasa sa DOST. And 5,000 ng slots nung ODSP at 1,000 naman sa EDSP. Then, yan ay pwede nilang applyan sa 17 nating mga opisina all over the country pagka sa kanilang pag-uwi. Ano pa ang susunod na hakbang ng pamahalaan ngayong nakataas na
ang Alert Level 4 sa Gaza. Ano po ang tugon ng Egypt hinggil sa pagbubukas ng kanilang border upang mailikas ng ating mga kababayan at iba pang sibilyan na naiipit po ngayon sa digmaan dyan sa Gaza Strip? Yeah, katulad ng aking nabanggit, Ma'am Nina, no, ito ay DFA ang nangunguna sa pagdating sa Gaza dahil ang mga Pilipino doon ay mga residente na. So ang OWA naman ay kami ay complimentary assistance pagdating dito ng ating mga kababayan as soon as the humanitarian passage ay maibigay sa atin at mapayagan sila pumasok ng Egypt, yun man, at makalipad dito, ang OWA naman ang siyang sasalubong sa kanila. We are very, very ready as soon as the humanitarian passage will be given to us. Yes. Yes, admin, follow-up lang po, no? Gaya nga po ng sinabi nyo, DFA na yung in charge dito sa Gaza. Pero base po sa informasyon ninyo sa OWA, meron po ba tayong bilang ng mga Pilipino na nasa Gaza ngayon? At meron po ba tayong komunikasyon sa kanila? At kamusta po yung pakikipag-ugnayan nila sa kanilang mga pamilya sa Pilipinas? Doon ito pong katabi ng Gaza, itong southern area, dyan po tayo meron mga OFWs na lalapit dyan dito sa Gaza Strip. No, meron tayong more or less mga 200 na OFWs yan. We're in full communication with them. And as kaya kanina, inilahad ko rin yung mga iba nating napapauwi na para ma-provide tayo ng information that bringing them home is still possible. Kaya naman na ikikwento ko sa inyo na tuloy-tuloy kahapon lang. In fact, mayroon din namang mga dumating. So as soon as ito ay makapag-express sila, ito kasi sa labas na ito eh. Ang naka-alert level 4 yung Gaza eh. Ang Israel naman ay hindi. So dito, as soon as masabi lang nila na gusto lang umuwi, hindi naman yan napakahirap. Ngayon, yung naman mga lalabas ng Gaza, at para pagka nabigyan na tayo ng passage, ganun din naman ang magiging proseso. At ang OWA naman ay aalalay kaagad. We're always ready for any repatriation process that the situation needs. Maraming beses na natin ginagawa ito. So we are very, very experienced pagdating dito. Yes, pero admin, sa loob ng Gaza, meron ba tayong informasyon kung ilan ang mga Pilipinong naiiwan doon? 137 yung Filipinos natin doon. Again, these are most of them are married to Palestinians. And do we have communication with them? Meron po ba tayong komunikasyon doon sa 137 na Pilipinong ito? Kaya sila yung nanghihingi na ng assistance sa DFA natin. Kasi nga ang OWA kasi doon sa OFWs dito sila ay mga residente na ron. So kami ay toka-toka ng trabaho. So dito talagang nakatutok si DFA. And kami naman ni Yusek De Vega in constant communication din kami yan. Pati ni OIC Hans Kapdak. Admin Arnel, baka meron din po ba kayong impormasyon tungkol sa mga abductions naman at mga missing mula sa Israel at Hamas conflict na ito? Yung missing natin, now it's down to 3 individuals and hindi tayo tumitigil hanggat hindi natin nakukuha ang impormasyon sa kanilang whereabouts. Pero tungkol sa abduction, wala talaga tayong official na nasabi na mayroon pinagdak. Umakyat pala, 138 pala yung nandun na sa Gaza. I was just given information. Sinong una, 137. Okay. Admin, yun naman pong mga nasawi, no? Kasi base sa report, may 3 Pinoy casualties ang nasawi dahil sa pag-atake ng Hamas sa Israel. Meron na po ba tayong update sa pagpapauwi ng kanilang mga labi sa ating bansa? Again, ito po ay inaayos na ng DFA. Normally without this extraordinary circumstances, nakakaya po natin yan ng 1 linggo. But then again, iba ho yung sitwasyon natin ngayon. So it may take longer. But we are all working together para ito ay mapamadali. Ang
ang buti na impormasyon ng IDF o ang Israel Defense Forces ay kasama natin sa pag-extract ng mga Pilipinos, and binibigay naman ng Israeli government ang kanilang full cooperation when it comes to the needs natin of this nature, yung mga mapauwi yung kanilang remains. Kaya dito naman, on our end, pinuntahan natin yung mga pamilya nila at nag-provide na tayo ng preparation at tulong sa oras na pwede na makauwi yung kanilang mga remains, yung mga OFWs na naging casualty dito sa sigalot na ito. At bilang panghuli na lang po, Admin Arnel, mensahe niyo po sa mga pamilya ng mga kababayan nating naiipit sa gulo diyan po sa Israel. I'd like to just give assurance sa ating mga OFWs at inyong mga kapamilya. Ang pamahalaan niyo po, this is a very actively working government, and hindi kami tumitigil at hindi kami sumusuko na makuha ang lahat ng informasyon at kayo ay maiwi kung kinakailangan at kung gusto niyo at yun yung mga nasa Gaza, ready po tayo. As soon as makalabas po kayo dyan, kayo po ay handa na kayo ay balik dito sa Pilipinas or kung ano man ang inyong i-request. Ang inyong mga pamilya ay nakikipag-ugnayan na kami para sila naman din ay kung ano man yung mga pangangailangan nila ay makatugon na ang inyong pamahalaan ng OWA, DMW at DFA. So yun lamang po ang aking gustong ibigay na assurance sa inyo, and manalig po tayo sa Panginoon at sa ating pamamahalaan na hindi po titigil ang ating kilos para kayo po ay matulungan lahat. Maraming salamat po sa pagbibigay ng inyong oras, Administrator Arnel Ignacio, mula sa Overseas Workers Welfare Administration. Maraming salamat din.